Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers dito sa ating YouTube channel. Kumusta? Kapatid, sa oras na ito ating pag-aralan ang salita ng Diyos tungkol po sa ating Panginoon Kristo na siya po yung naparito ay anak ng Diyos na pinatunayan ng Biblia. Ayon po sa ating pag-aaral ng Biblia, talagang anak ng Diyos po ang sinugo dito sa libutan para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Na ito po ating Panginoon Kristo, talagang alam po natin na siya na parito at nagkatawang tao, at yan po mga kapatid ang pinatunayan ng mga apostol na anak ng Diyos ayon po sa nakasulat dito sa chapter 5 verse 20 sa 1 John, kapatid, na pinatunayan si anak ng Diyos. Kaya hindi pwede mabago ang diri sa Biblia sapagkat maliwanag 1 John in chapter 5 verse 20. Anak siya ng Diyos, mga kapatid. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. So maliwanag mga kapatid, no, na ang ating Jesucristo na parito sa libutan na si anak ng Diyos upang bigyan tayo ng pangunawa para makilala natin ang tunay na Diyos. At totoo nga, nasa tunay tayo ng Diyos na walang iba ang ating Panginoon si Kristo. Mga kapatid, marami po nag-aral ng Biblia at pilit baluktutin ang tungkol sa atin kay Kristo. Ito po ay pinatunayan ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 in verse 7 na wala namang ng balita. Sinabi ko ito sa inyo sapagkat marami ang nanggugulo sa inyo na pilit baluktutin ang magang balita tungkol kay Kristo. Pakinggan natin sa Galatia chapter 1 verse 7. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Amen. So yan po mga kapatid, no? Wala namang magandang balita. Sinabi ko ito sa inyo sapagkat may mga tao nanggugulo sa inyo na pilit baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Na maliwanag mga kapatid na si Kristo po pinatunayan sa Pablo na siya anak ng Diyos. Hindi po pwede mabago ang lyrics Biblia mga kapatid dito po sa Gawa Kabanata 9 talata 20 na talagang pinatunay na sa Pablo si Kristo anak ng Diyos. Pakinggan natin sa Gawa Kabanata 9 talata 20. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Yan po. Kaya pwede mga kapatid na sabihin natin ang naparito ang Ama dahil po ang naparito anak ng Diyos kasi sinugo upang gawin niya ang nakasulat sa kanya sa banal na aklat sapagkat noon pa lang hindi pa tinatagan sa libutan, pinili na po si Kristo ng Diyos para maging tagapagligtas po natin. Hindi pwede mga kapatid na ating Diyos tagapagligtas na ang Panginoon Kristo, ito po hindi pa ginawa ang mundo, pinili na po siya ng Diyos para maging tagapagligtas po natin. 1 Peter chapter 1 verse 20. Pakinggan natin mga kapatid, Biblia. Bago pa likhain ng mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Amen. So, bago pa likhain ang mundo, pinili na po si Kristo ng Diyos
para tagapagligtas natin. At dinahig na po ngayon sa huling araw, kaya nakilala po natin ang Diyos na tagapagligtas na si Kristo, anak po siya ng Diyos na tinatawag dakilang Diyos tagapagligtas. Sabi ni Apostol Pablo ito po sa sulat ni Tito, mga kapatid, na Tito 2:13, na habang hintay tayo, mga kapatid, ng magandang pag-asa sa kaligtasan nito. Ito po si Pablo kay Tito. Ito po ang ating tagapagligtas na anak ng Diyos na sinabi si Pablo, dakilang Diyos tagapagligtas si Jesucristo. Pakinggan natin sa Tito, Kabanata 2, talata 13. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Yan po. Pero siya po anak ng Diyos. Tagapagligtas natin sa libutan, pero anak siya ng Diyos. Pero Diyos din siya, mga kapatid, no? Ang Diyos Ama sa langit, hindi mamatay, hindi makita, na nasa liwanag. At ang ito na parito, anak ng Diyos, ang ating Jesucristo, talagang nakita, namatay sa krus. Kaya pinatuloy ng Biblia, maraming talata sitas na ang naparito sa liputan na ating tagapagligtas, anak siya ng Diyos. Kahit man na iba po ang pangalan ng iba, hindi magkapareha talaga ang aral. Matotoo, mga kapatid, anak ng Diyos po ang naparito ayon po sa sinabi ng Biblia dito sa 1 John chapter 1 verse 3, na ito po ay sinabi ni Apostol Juan sa atin sa ating panahon ngayon sa 1:3 sa unang Juan. Mga kapatid, pakinggan natin para makiisa tayo dito sa Ama at sa Anak. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ayan po. Kaya alam po natin ang Ama na sa langit na hindi makita, walang kamatayan, at niwala po tayo. Yun ang Diyos na ating nakilala din ayon po sa kalooban ng Banal na Espiritu. Ayan po ang Diyos na ating Ama sa langit na hindi mamatay, hindi makita, na nananahan po sa liwanag. Kaya yan po ang pinatunayan ng Biblia. Itong Diyos Ama hindi mamatay, hindi makita, nananahan po sa liwanag. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na sabihin natin na may alam tayo ng salita ng Diyos, pero may kaibahan po, no, sa pagpapaliwanag ng mga apostol. So hindi pwede. Kasi ito ang Diyos Ama talaga, hindi mamatay po ito. Ito tayo sa 1 Timothy, mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 6 and verse 16, mga kapatid. Ito po ang Ama natin na hindi po mamatay. Diyos hindi makita. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaaring makita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Amen. Yan po. Ito po, hindi makita, walang kamatayan. Ito po ang Diyos Ama, ang hindi makita, no? Sapagkat wala pa nakikita sa Diyos Ama. Yan, mga kapatid, ang sinabi ng Biblia ito sa John 1:18, na wala pa nakikita sa Diyos Ama, ngunit ipinakilala sa atin ng kanyang bugtong na anak, ya Diyos din nga at kapiling ng Ama. Pakinggan natin sa 1:18 dito sa John. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Yan po. Yung po ang Diyos na hindi makikita, hindi mamatay, yung Ama na nasa langit. Yan talaga ay pinatunayan ng Biblia. Sana, mga kapatid, nakabigay sa atin ng dagdag kalaman. Ang minsan ng Diyos natin na pakinggan. Pagpapalay po tayo ng Panginoon sa ating pamuhay sa bawat araw. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolik Believers Supply International, magsasabi sa bawat isa na grace,
of Jesus Christ be with us. Amen. Bye-bye. I love you all.